Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, kinigit sa lahat sa ating Panginoon. Ako po si Mark, ang inyong lingkod, and welcome po sa ating daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And patuloy po nating talakayin ng buhay ni Esther. Topic natin ngayong araw ay You Against the World. Sa scripture man po ito yung matatagpuan sa Esther chapter 3. Sabi po dito, pagkatapos ng mga pangyayaring ito, tinaas ni Hari Xerxes sa tungkulin si Haman na anak ni Hamedata, isang Agagita. Ginawa niya ito punong ministro. Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay yumuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi yumuyukod at lumuluhod. So, sa ating unang katuruan, Mordecai refused to bow to Haman. So, tumanggi nga si Mordecai na yumuko o magbigay ng pagpaparangal kay Haman dahil naniniwala siyang dapat lamang ito sa ating Panginoon lamang. At ipinapakita nito yung paninindigan sa pananampalataya at hindi pagpayag na palitan ng paggalang sa Diyos ng paggalang sa tao. Pangalawa natin, Haman sought to annihilate the Jews. So, dahil sa pagtanggi nga ni Mordecai at sa kanyang pagmamataas, nagplano si Haman na lipunin ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian. Pinakita nito na ang pagiging mapagmataas at puno ng puot ay nagdudulot ng masamang hangarin laban sa mga walang kasalanan. Pangatlo natin, God defends those who refuse to compromise. So, yung ating Panginoon ay siya yung nagtatanggol sa mga taong naninindigan sa Kanya at hindi nagpapa-compromise or hindi nagko-compromise sa kanilang mga pananampalataya. At kahit gaano kalakas yung kalaban, hindi iwan ating Panginoon ang mga nananatiling tapat sa Kanyang mga utos. Sa ating naman pong application, do not conform to corruption because you are a Christian. So, huwag tayong makikibagay sa mali o sa mga masasamang gawain kahit pa inihingi ito ng iba o ng mga nasa kapangyarihan. So, bilang pananampalataya natin, manindigan tayo sa kung ano yung tama at ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Pangalawa, be prepared to face hatred and persecution. So, maging handa tayo na harapin yung pagtutol, yung mga puot o paghihirap dahil sa ating paninindigan para sa ating Panginoon. And yung pagtanggap sa tama ay maaaring hindi laging tanggap ng mundo, ngunit ito ay bahagi ng pagtupad sa ating mga tungkulin. Pangatlo natin, trust God for protection and vindication. So, kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon lamang. Siyang magtatanggol, siya at magpapatunay ng ating kawalang sala sa tamang panahon at iwan natin sa Kanya ang pagtanggol sa atin at huwag tayong matakot sa mga banta ng mga tao. So, yun lamang po ngayong araw. Salamat po sa pakikinig and God bless po sa ating lahat.